So, good day mga idol. Welcome sa ating next comparison vlog. Ito nga pala, tatlong model ng Bristol motorcycle. We have 180cc engine type. So, tatlo to. Meron tayo dito yung QJ ATR 180. Meron din tayo dito yung Bristol ADX 180. At itong bago nilang sports scooter AX 180 from QJ Motors. Mga idol, ano bang pipiliin nyo rito? Meron tayong sporty type, meron tayong adventure style na hybrid, and meron tayong adventure off-road ready. Ayan. O, di ba mga idol? Kursunado mo yan, samahan nyo ako, walk around natin, at bigay natin sa inyo ang presyo. Natin na rin ang kanilang financing sample quotation. At kung kayo bibili mga idol, subukan nyo ang alagang boyet. At sa mga idol natin nanonood sa ating YouTube channel, please, suportahan nyo ako, paki-hit po at paki-subscribe ang ating YouTube channel mga idol. Well, napaka-happy natin pag yan ginawa ninyo. And sa mga idol po natin, may mga iba't ibang colorway pa tong mga model na to. At syempre, tara, ikutan na natin, tignan natin. Ang size pala ng ating ATR 180 ay 780mm. 5'6 po ako mga idol, kaya subukan natin. I-try natin sukatin. Ayan. Ayan mga idol. Almost abot na abot natin, ano? Flat-footed tayo. Kasi naka-boots tayo eh. Pero itong kagandahan dito, medyo maganda yung space natin dito sa ating footboard. Ayan, dito sa ating apakan, ano? Meron pa tayong extender dito. So, ayan guys. So, pasok na pasok yung ating sapatos. Ayan, makapal o malaki yung ating footboard dito sa ating ATR 180. And siyempre, sukatin naman natin next model, itong ADX 180 mga idol. Same din sila ng seat height, 780mm. Subukan natin. Ayan. Oh, same nga lang din. So, almost flat-footed tayo. Ayan, subukan natin pumapak sa ating footboard. Ito naman, lumagpas yung konti yung ating paa. Medyo mas malapad yung ATR 180, ano? Ayan, kita nyo. Mas malapad, no? So, ito, yan. Yung ating paa sa ating footboard. Extend yan. Okay, 180. Abot. Oo nga, pareho lang. Oh. Pero sa tatlong ito, parang mas mababa sa akin. Parang, hindi sa 780. Nice. 760, 770. Ito kasi parang hindi masyadong straight yung pa ako. May konting bend pa. Well, tingnan natin sa footboard. Ito malapad din yung footboard niya. Pero ba't dito wala tong i-extend mo yung paa mo? Yan. So, malapad siya. Mas komportable. Ano? Yung nakaupo ka. And yung panel niya, medyo mababa. Ayan. Sporty type. So guys, comparison naman sa ating headlight. Ito naka-projector lang. Itong ating ATR 180, 1, 2, 3, 4, no? Ayan. So signal light niya nasa ibabaw. Ito. Nandito sa ibabaw. So meron din tayong parang winglet dito. And itong ating ATR 180, meron tong camera. Nice! Ito natanggal. Ayan, pakita natin sa inyo. So, it comes with front camera. So meron na tayong front camera mga idol. Alright. So, dito naman tayo sa ating ADX 180. Ito naman, iba yung mukha niya. And built-in na yung kanyang signal light. Nandito na sa pinaka-tabi ng projector lang. Isa lang. Isa. So, dalawa yan. And then, yung pinaka, parang kilay niya na signal light, no? Kasama na doon. Ito, meron din tong front camera. Ayan. Front camera din. Same. And here naman dito mga idol. Dito naman, hindi siya naka-projector lamp. Pero ito, LED lights din. May daytime running light dito. Signal light niya, andun kasama sa pinakaibabaw. So, yun yung difference ng itong tatlo. Full LED lights, pero ito hindi siya projector light. Okay? Meron siyang winglet dito. Ayan. And let's check naman yung ating taillight mga idol. LED naman ang ating taillight dito sa ating ATR 180. Mapapansin nyo yung kanyang signal light ay nasa baba rin ng kanyang fender. Same din dito sa ating ADX 180. Full LED light din ang ating taillight dito. At sabat ng fender din nandyan yung ating mga signal light. Parehong nakausli dito sa ating ATR. Sa ating namang AX 180 integrated, meaning
na built-in na siya, no, kasama na ron sa loob ng kanyang pinaka-tail light, yung signal light nito. So yan guys, yung pagkakaiba at comparison ng tatlong 180cc na to. So yan mga idol, pagdating naman sa ating engine type, itong tatlong model na to, well, pareho po ng engine type itong ating AX QJ Motors AX180 at itong ATR 180. So itong ating engine type na to, makikita nyo meron siyang hybrid, no? So hybrid type na engine, meron tong total displacement ng 174.7cc, single overhead cam, 4 valves, liquid cool, fuel injected at CVT na merong max power na 17.4 HP at 15.2 Newton meters. So yan po yung kanyang performance, 17.2 and 15.4. At para naman sa ating ADX 180, ang kanyang engine type 180.5cc. So ito mas malakas ang engine type nito. At single overhead cam, 4 valves, liquid cool, fuel injected. Meron naman itong max power, total 17.7 HP. So mas malakas yung kanyang arangkada or yung kanyang HP, yung power niya. And sa arangkada naman ay meron siyang 15.7 Newton meters. So mas maganda yung performance ito compare dito sa dalawa. Alright? At para naman sa ating ATR 180, as I told you, same engine type to ng QJ AX180. Pareho silang may engine type na 174.7cc, single overhead at 4 valves. Max power 17.4 HP at max torque 15.2 Newton meters. At dahil hybrid ang kanyang engine type, itong maganda mga idol, meron siyang riding modes. So may P1 and P2, pwedeng sport mode or eco mode. At tingnan naman natin ang suspension ng bawat isang model na to. Kung titingnan natin sa kanilang tatlo, may pagkakaiba sila pagdating sa front suspension. Mas premium yung looks ng suspension ni ATR 180, mas mahaba naman suspension ng inverted forks ni ADX 180, at ang AX 180 naman ay naka-telescopic forks. So sa tatlong yan mga idols, nasubukan na natin din pareho lahat yan. Pag nasa rough road tayo, mas feel natin yung ganda ng suspension ni ADX 180. So mas off-road siya, capable. At dito naman sa ating rear suspension, dual shock, rear absorber ang ating pinakalikuran sa AX 180, pero hindi siya naka-subtank, no? So dito naman sa ating AX 180, mas mahaba yung kanyang rear suspension. At yan po ay naka-subtank, adjustable. Pagdating naman sa ating ATR, yan din naman po ay naka-subtank. Pero tingin ko mas mahaba po ang ating suspension dito sa ating ADX 180. Pagdating pa rin sa mga trail ride, so mas feel natin yung ganda ng bounce dito sa ating ADX. Pero pare-paro naman silang okay din kahit meron kang OVR or passenger. So yan po yung ating mga suspension check. Pagdating naman sa ating pinaka braking power, sa stopping power natin mga idols, no, makikita nyo AX 180 round disc, single piston. It comes with anti-lock braking system, so equipped to ng ABS. Makita nyo yung kanyang ABS wire dyan. Dito naman sa ating ADX 180 wavy disc at 2 piston yung kanyang caliper. Mas matindi yung ating brake system dito sa ating ADX 180. Ano? Ayan, makikita nyo yung kanyang pinaka braking system. Sa ATR naman natin, same din yan na 2 piston at wavy disc din. So almost the same sila ng ADX and ATR. Check naman natin ang rear brake ng AX180. Round disc pa rin ito with 2 piston caliper and kagandahan ABS and traction control. Meron na tayo dito equipped sa ating AX180. Napaka-solid ng safety nito, no? Pagdating naman sa ating rear brake ng ating ADX180, ang disc brake na wavy disc din at single piston plus equipped din ito ng ABS at traction control. Solid din ang safety natin dito. Dito naman sa ating ATR, same din sila ng braking power. Wavy disc, single piston, ABS equipped at traction control. So pare-pareho po silang merong dual channel ABS and traction control equipped. Well, kahit ano yung mapili mo sa tatlong ito, talagang pagdating sa safety ay solid siya. Let's check naman ang tires and wheels ng mga bagong model na to. Pagdating sa AX180, alloy cast wheel ang ligay nito. Very sporty, no? Talagang pang race track na rin. Pwede natin gamitin. At ang kanyang gulong, yan po may sukat na 180 by 14 yung pinaka-front tire niyan. At syempre dito naman sa ating ADX 180, napakaganda ng kanyang rim spoke wheels, ano? Maporman tignan,
pang trail talaga ang ating gulong, dual purpose. Ang sukat naman ng ating ADX 180 sa front ay 110/80 by 14. So 14 inch. At sa atin namang pinaka ATR 180, 110/70 by 14. So mapapansin nyo yung pagkaka-difference ng tatlo, no? So yan mga idols, 100 yung sukat ng ating AX, 110 sa atin namang ATR, at 110/80, 14 naman yung ating ADX. Sa likuran naman mga idols, tingnan natin yung kanilang mga gulong. Ang sukat naman ng ating AX 180 sa likuran ay 120/70 by 14. Same na ali cast wheel. Sa atin namang pinaka ADX 180, ang sukat naman sa likuran 130/70 by 13, dual purpose tire, CST, tubeless, ano? At siyempre, maganda yung ating rim spoke wheels dito. Pagdating naman sa ating ATR 180, 130/70 by 13. So pareho sila ng sukat ng gulong sa ating ADX 180. Yun ang difference nila. Pagdating naman sa upuan, eto sa mga nakita ko dito sa AX 180, talagang makapal yung foam niya. Pagdating dun sa pinaka rider side. Ayan yung ating compartment, ganyan lang siya kalaki. Hindi siya sobrang laki, no? Pero kasi dyan sigurado ang half face helmet. Pero depende pa rin sa size. At din yung upuan ng ating ADX 180, no? Mas makapal talaga yung upuan ni AX. So, mas komportable sa rider. Well, sa atin namang mga passenger, pwede rin tayo dito. At hindi naman ganun kalapat din yung pinakaupuan ng ating ADX 180. Ito lang kagandahan, ang laki ng luggage compartment ng ating ADX 180. Sa tatlong model na to, siya po yung pinakamalaking compartment. Ayan naman ang ating upuan ng ating ATR. So, makapal din naman yung front side na upuan ng rider dito sa ating ATR 180. Two-tone yung kanyang seat cover. At pare-pareho lang sila ng seat height, 780mm. So mapapansin nyo, parang isang half-face helmet lang din ang kasya dito sa ating ATR 180. So overall, pagdating sa luggage, panalo ang ADX 180. Talagang ang laki ng luggage niya. Kasya yung dalawang helmet dyan. Mas marami tayong madadala, no? And next naman natin i-check at i-compare yung kanilang rider's view. Pag nakita mo yung nakaupo ka na. So dyan makikita mo yung ating keyless system. So meron tayo sa AX 180, nakakeyless na to. Katabi na yung opening ng seat at ng ating fuel. May fuel capacity pa lang AX 180 na 10 liters. At ang kanya namang average fuel consumption, 40 km per liter. Approximate, dahil ito nga'y hybrid engine, inaasahan na natin talagang matipid sa gasto, mga idol. And para naman sa ating ADX 180, same din ito, naka-keyless system na rin. Yun yung ating keyless fob. Katabi rin yung opening ng ating fuel at yung upuan. Well, ang ADX 180 ang siyang pinakamadaming fuel capacity. Ito po ay merong total na 11 liters, mga idol. Pero syempre dahil mas malakas ito at mas powerful, ito naman ang mas malakas ang consumption. So 38 km per liter average fuel consumption. At dito sa ating AX 180, meron tayong side compartment or bulsa. Andun sa loob yung pinaka USB charging port natin. So pwede mo ring iwanan yung inyong cellphone dahil meron siyang cover, no, para hindi mabasa yung cellphone natin habang nag-charge. Pagdating sa ating ADX 180, meron din tayong side compartment. And sa loob niya makikita mo rin yung USB charging port niya, type A, no? Ayan. So pwede mo ring iwanan yung cellphone mo sa loob habang nag-charge ka dahil meron siyang cover. Lalo na kung umuulan, ano, kaya safe yung ating gadget. At ito naman sa ating pinaka ATR 180, iba naman yung style ng kanyang keyless system, nasa gitna, no? At meron tayong dalawang side compartment. So meron din tayo itong USB charging port, type A at type C na dito sa ating ATR 180. At ito sa kanyang left side, meron pa tayong maliit din na bulsa or side compartment. Siyempre keyless din tayo dito sa ATR 180 at ang ating pinaka fuel capacity rito ay 8 liters. Na may consumption naman na 40 km per liter. Same sila ng consumption ni AX 180, mga idol, ano. Very simple din yung mga switches and button natin dito. Meron tayong passing light. Ayan yung ating on and off ng ating ilaw at signal light. At syempre, meron din tayong idling stop and start sa AX 180. Plus hazard light equipped din ang ating AX 180. Yan, pwede mo i-turn on, turn off. At ang display naman ng AX 180, colored LCD display yan. So, mayan mga idol, makikita nyo yung difference niya. Let's check naman ang ating ADX 180. Ayan mga idol, yung kanyang mga switches and buttons. So, may hazard light din to, passing light. Ayan yung ating pinaka signal light at busina.
yung ating pinaka handlebar, grip natin. Plus, meron din tong idling stop and start. So, makita natin. At ang kagandahan sa ADX 180, meron tayong switch para sa ating traction control. Pwede mo siyang i-turn off. So, pwede mo na siyang i-turn off kagad. Hindi kagaya dun sa AX, kailangan nyo pang i-turn off mismo sa panel. Ayan, mga idols. Yung kanyang advantage, no? And ang laki ng kanyang TFT display, mga idol. Makita nyo yung TFT niya. Malaki at malapad. Dito naman sa ating ATR 180, same din na meron tayong passing light and adjustable at meron din tayong park brake lock dito sa ating ATR 180. Ano? So yan po yung ating mga switches and button. Madali lang din siyang gamitin at very simple. Equip na rin ang ATR 180 ng idling stop and start. Ayan. And meron tayong opening din ng ating hazard light dito. Ayan mga idol. So, difference naman dito, wala rin siyang TCS switch, no? So, ito-turn off po pa rin dun sa ating panel kung gusto mong i-turn off yung traction control. So, maliit lang din yung kanyang display na colored din. And that's it mga idol. Ano bang pipiliin mo sa tatlong model na to? Ito bang Sporty AX180, Adventure Ready ADX 180, at ang Premium Adventure Style ATR 180. Meron pala tong presyong ATR natin na 189,900 SRP, cash naman 169,900 pesos. And ito namang ating Adventure Ready ADX 180, SRP 198,800, cash naman 178,800 pesos. At kung gusto nyo umapply ng financing, mag-PM lang kayo sa ating page, mga idol, at bibigay natin sa inyo ang ating lowest down payment, 10% down payment natin, plus 3 years to pay. AX180 natin, may SRP naman to na 159,900, cash naman ito 139,900. Yan po lahat yung ating presyo sa tatlong to. Pinakamura pa rin talaga ang ating AX180 na merong powerful engine at hybrid. At syempre, hanggating sa pormahan naman, hindi naman talaga papatalo itong ATR 180 natin at ADX 180. Mga idols, ano bang inyong pipiliin sa tatlong to? Let me know. At syempre, kung kayo po'y bibili, mag-send message kayo sa ating page, Boyet Salavarria. And don't forget to subscribe sa ating YouTube channel para ma-assist natin kayo at matulungan at masubukan yung alagang Boyet. Let's go mga idol!